Morning po, magandang umaga, Brother Lem. Purihin po ang Panginoon, magandang umaga, mga kapatid. Sa umaga pong ito ay narito tayong muli sa programa ng Doro Faith Church Pandi, ang Insight, Preaching the Word of God as it is. Good morning, Sister Jessica. Sige po, pakishare ninyo ang video natin para hindi po mahirapan yung ating ibang mga kapatid na makita. Purihin ang Panginoon. Sa pag-uumpisa po ng ating gawain, tayo po ay umawit sa Panginoon. Kung alam niyo po ang awit, maaari po kayong sumabay. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Morning po, Sister Melda. Hallelujah. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Purihin po ang Panginoon, dakila ang Diyos sa pagpapatuloy ng ating gawain. Hihiling ko po na tayo ay manalangin. Good morning, Brother
Aldrin. Good morning, Sister Jasmine. Tayo po ay manalangin. Ama, purihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa isang na namang araw na iyong pinakaloob para sa bawat isa upang maumpisahan ang aming buhay na isang matagumpay at isang kaaya-ayang buhay na ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, at lagi mo kaming sinasamahan. Pagkakataong ito, humihiling po kaming muli ng inyong pagsama upang maintindihan namin mabuti ang inyong mga salita. Nawa ito'y bumaon sa aming mga puso at maisaayos, Panginoon, ang aming buhay ayon sa iyong mga salita. Maraming pong salamat. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos at ang ating pag-aaralan ay uumpisahan po natin sa Roma. Umpisahan natin sa Roma. Mga taga-Roma, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito po ay matagpuan sa Bagong Tipan. Babasahin ko po ito mula sa unang talata hanggang sa huli. Ang salin po ng aking babasahin ay Magandang Balita, Biblia. Morning po, Sister Michelle. Praise the Lord. Good morning sa inyo. Samahan niyo po ako sa oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganito po ang sinasabi, Roma chapter 1. Mula verse 1 hanggang 32. Sabi dito, mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hentil ay akayin sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Hesukristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Verse 8. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi kong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikakatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko ring mahikayat diyan ang mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko sa ibang mga hentil. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang.
Kaya nga nais ko ring ipangarad dyan sa Roma ang magandang balita. Verse 16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Wala pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya tagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya tinayaanan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Verse 27, ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nila makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapaghathaan ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Purihin ang salita ng Panginoon. Magandang umaga po, Pastor Dindo. Okay, ito pong chapter 1 ng Roma ay sulat po ni Pablo sa mga taga-Roma dahil gusto niyang makarating doon at makapaghayag ng salita ng Diyos, makapagbigay din ng pagpapalakas ng loob sa mga taga-roon dahil alam naman natin ang kalagayan ng mga taga-Roma nung time na ito ay nasulat ay hindi mabuti. Sila ay binibigyan ng kabigatan ng imperyo ng Roma. No? Pinipilit ng Roma na ang sambahin nila ay ang emperador instead na si Jesus Christ. At kapag nalaman na si Jesus Christ ang kanilang sinasamba, ay binibigyan sila ng
hindi mabuting bagay sa kanilang buhay. Sila'y pinahihirapan, ikinukulong, hanggang humantong pa sa kalagayan na sila'y ipakain sa mga leon, itali sa mga poste upang silaban at gawing ilaw para sa kanilang mga gawain doon. No? Mabigat, kaya gustong palakasin ni Pablo yung loob ng mga kapatiran. At ipinakita niya dito, na dito rin natin mababasa yung tungkol kay Jesus Christ. No? Na talagang siya ay tao, sabi sa verse 4, tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David. At hindi lang sa ganun natapos, no? Ipinaliwanag din ni Pablo tungkol kay Jesus Christ, doon din sa verse na yon, yung kanyang pagka-Diyos. Bali tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Sabi dito, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Okay, maliwanag sa buhay ng mga anak ng Diyos, tinatanggap natin Jesus Christ bilang isang tunay na tao. Ngunit hindi doon yun natapos dahil siya ay isang tunay din na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga yung mga ina-addressan ng sulat na ito ay ipinakikilala sa kanila, sa atin, na talagang yung kapangyarihan ng Panginoon ay hindi matatawaran. No? Talagang pinapaliwanag ni Pablo, ito yung ating sinasampalatayanan. Dahil ipinakita ng buong kwento ng Panginoong Hesus, yung pagpapakita na siya talaga yung inihula sa salita ng Diyos, na siya yung darating na tagapagligtas, ang Mesyas, na kailangang tanggapin siya ang kordero ng Diyos, na tanging siya lang ang pwedeng mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay? Makikita natin dito yung kalagayan. Good morning po, Sister Dina, ng mga taga-Roma, na si Pablo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil balitang-balita yung kanilang pananampalataya sa buong daigdig. Imagine, wala pang mode of communication, wala pang mga telepono, ang pinapadala pa lang nito ay mga sulat, at hindi ganon kabilis dumating ang sulat sa isang lugar mula sa isang lugar dahil wala ding mabibilis na sasakyan. Pero ipinakita dito na talagang nais ng Diyos makita ng buong mundo na kahit sa ganoong panahon, no? Kahit sa ganoong panahon na wala pang advanced technology, ay kaya niyang gawin ang isang bagay para sa pagpapakilala sa Kanya. Ito'y pagpapakilala ng Diyos sa kapangyarihan niya sa pamamagitan ng mga taong tumanggap sa Kanya. At itong mga taga-Roma, na mga mananampalataya, ay nabalita o napabantog sa buong daigdig, na kung saan kilala nila na ito pala yung kalagayan ng mga anak ng Diyos, na hindi matatawaran yung kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig at paghihirap sa lugar ng Roma, ay makikita na talagang sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, kahit na sila ay binibigyan ng pahirap sa lugar na yon. Ikinagagalak yon ni Pablo dahil sa kanyang kalagayan bilang hinirang at tinawag na apostol ng Panginoon. Siyempre nakakagalak yon sa mga lingkod ng Diyos, na nakikita mong nagsusurvive yung iyong mga
kapatid sa pananampalataya sa kabila ng pag-uusig. Magpahanggang ngayon, mga kapatid, meron tayong mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo na hindi kagaya natin dito sa Pilipinas na maluwag ang kalagayan. Meron tayong mga kapatiran sa ibang bansa, hindi man natin sila kakilala, pero pwede natin sabihin sila ating kapatid dahil sila'y naniniwala at iisa din ang ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos, ang mabuting balita, no, ng kaligtasan. Pinapamahagi nila yan kapalit ng kanilang mga buhay. Meron tayong mga kapatid lalo na po sa lugar ng Syria. Ngayon, maraming problema doon ng mga kapatiran. Sila ay pinapatay, sila ay inuusig, sila ay binibigyan ng mabigat na kalagayan ng mga kaaway ng Panginoon. Okay? Kaya ipinapanalangin silang lagi ni Paul dahil sa kalagayan na yon. Ganon din ang ating nararapat na gagawin. Isasama natin sa panalangin yung iba pa nating mga kapatid na kahit hindi natin kilala sa kanilang mga pangalan, pero alam natin na sila'y nariyan, kumikilos para pamahagi ang salita ng Diyos. Na dapat ito, mga kapatid, ay maging hamon sa ating lahat. Na sa kabila ng ating kalagayan dito sa Pilipinas, maluwag po dito sa atin. Di tayo ganong kabigat na inuusig, malaya tayong nakakagawa ng mga gawain, pagsasaya, kagalakan para sa gawain ng Panginoon na hindi tayo inuusig ng batas, inuusig ng kung sino mang tao. May kalayaan tayo sa pagsamba. Kaya tingnan natin yon na sila kahit sa kabila ng pagpapahirap at sa kabila ng pagtaya ng kanilang buhay na kapag nalaman na sila yung mga tagasunod ni Kristo, sila ay ma-execute na, no? Patuloy pa rin sila sa pagsamba at hindi nila itinatatwa ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, isang bagay na dapat lalong bumaon sa puso ng mga anak ng Diyos na ipaglaban ang kanyang salita, na ipahayag din ang kanyang salita, lalo na sa lugar natin na ito sa Pilipinas, na maluwag naman at walang nagbabawal. Sa kanila may nagbabawal pero patuloy silang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito po sa atin, binibigyan na tayo ng Diyos ng kaluwagan para makapaghayag, pero tayo pa ang karaniwan, tayo pa ang nagdadahilan para hindi magawa yung mga bagay na ito. Kailangan nating patuloy na ipakita sa bawat isa yung kahalagahan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Okay? Sabi sa verse 16, isang magandang bagay na kailangan nating makita. Si Paul, dala-dala niya ang magandang balita at sinasabi niya na hindi niya ito ikinahihiya. No? Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya sa Panginoong Jesus. At ito'y para sa lahat, gayon sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ibig sabihin, nung simula ng si Pablo ay nakakilala sa Panginoon, nung siya'y natagpuan ng Panginoon at siya'y hinirang ng Panginoon, nabago na yung kanyang buhay. Drastic change ang nangyari. Mga kapatid, huwag nating bigyan ng katwiran yung ating mga sarili patungkol sa pagbabago. No? Si Paul, mula sa pagiging taga-usig ng Panginoong Jesus, criminal in the sense, para lang matupad ang religion,
ay nabago ng bigla, 'no, at tuloy-tuloy na. Huwag nating gamitin yung reason na kaya minsan ang isang tao ay hindi nagbabago dahil hindi madali daw magbago sa buhay. Kasi sinasabi natin, hindi naman overnight. Meron tayong katagang ganyan sinasabi. Ang pagbabago, change, sabi natin ganyan, is not done overnight. Okay. Okay, maaring may katotohanan, pero sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, ang dapat na nangyayari po sa atin, talagang simula nung tayo kumilala dahil isinuko natin ang ating mga kasalanan sa Panginoong Hesus at nangakong hindi na babalikan sa pamamagitan ng panalangin ng pagtanggap sa Kanya. Dapat doon pa lang talagang makita na yung katotohanan ng ating naging panalangin. Talagang drastic change simula sa pagiging masama natin ay mabalik tayo sa kagandahan ng ating kalagayan bilang mga banal ng Diyos. Talagang dapat mabago ang tao, maging matuwid ayon sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit gano'n ang gustong ng Diyos na mangyari? Kasi dahil tayo nandito sa mundo na masama at alam niya na talagang every time apektado tayo sa mga bagay na pwede nating matutunan sa mundo, na mga bagay na hindi mabuti. Aminin natin sa ating mga sarili na tayo ay may kakulangan sa mga bagay para saliksikin yung mga katotohanan na mula sa Panginoon. Eh siyempre, apektado tayo ng mga naririnig natin. Lahat ng naririnig natin, lahat ng nakikita natin, yan ay mga nagsisilbing ah, ah, a big factor para makaimpluwensya sa ating buhay. Mga bagay na nagiging paraan ng kaaway para matutunan natin, no? Yung mga musika, yung mga sistema sa mundo, yung kaparaanan ng tao, yung pandaraya ng diablo na maipasa yung kanyang salita nang hindi nalalaman ng tao, secretly nakakapasok yung mga turo ng kaaway sa mga tao. Kaya apektado tayo. Kaya ang gusto ni Lord na maging drastic yung change, hindi yung paunti-unti. Kasi kapag inisip ng tao na siya magbabago paunti-unti, para siyang taong humahakbang ng isa paabante at tapos humahakbang ng dalawa paatras. Ang nangyayari, hindi nagiging pasulong ang lakad kundi paurong. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya ay lakad na tuloy-tuloy sa pananampalataya na ito. Kung meron mang isinuko na noon, ay hindi na talaga binabalikan at hindi na pinapangatwiranan para talagang magtuloy-tuloy yung ating ginagawa sa Panginoon. Nakikita naman natin dito, binasa natin hanggang sa verse 32, yung kasamaan ng mundo, anong nangyayari. At bagamat ganyan ang mundo, ipinahayag na ni Lord ang kanyang salita para malaman ng mga tao ang tungkol sa kanya. At ipinakita na niya yung kanyang kapangyarihan para walang maidahilan ang mga tao patungkol sa Diyos. Hanggang ngayon, makikita ninyo mga kapatid, ang tao patuloy na nagdadahilan sa kanilang mga sarili para hindi makagawa ng pagsamba sa Diyos. Ang gusto kasi lamang ng Diyos na mangyari ay masamba siya. Pero ang tao sa panahon ngayon, ayaw na yon. Kahit na saan ka pumunta ngayon, makita mo kabi-kabila, ayaw nila ng salita ng Diyos. Pero kapag ka ang mga usapan ay chismis, kagaya dito, nabanggit nga dito, no, merong salitang chismis dito na iyan ang naging kalagayan ng mga tao sa makabagong
panahon na 'to 'no, ayaw yun ni Lord, 'no. Kasi salit-saling, ano 'yan, kuwento na nababago. Eventually pasama ng pasama. 'Yan ang, ibig sabihin ng tsismis, mga balita na hindi nagiging makatotohanan at paglipat ng mga kuwento, nababago yung, ibig sabihin. Kaya ang gusto ni Lord magresulta tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi kasi ng Biblia, ito lang ang isang bagay na hindi magbabago kailanman. Sinabi ng Biblia, lahat ng bagay sa mundo maglalaho. Okay? Pero ang salita ng Diyos, hindi yan magbabago kailanman. Kaya ang gusto ng Diyos, dito tayo magtitiwala. At naririto kasi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tao nasanay na ang asahan sa kapangyarihan ng Diyos ay yung tila ba parang magic na pag humiling ay ipagkakaloob. Opo, ginagawa yan ng Diyos sa paraan na nga pag tayo nananalangin, may mga bagay na ibinibigay ang Diyos sa atin. At may mga panahon na hindi naman niya ibinibigay, kaya nagiging question kung talaga bang iyon ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ang katotohanan mga kapatid, hindi lang sa ganon kumikilos ang Diyos. Ang buong pagkilos ng Diyos ay nasa kanyang mga salita. Pagka alam natin yung salita niya, ito yung nagiging kapangyarihan natin sa buhay natin. Okay? Ang salita ng Diyos. Ito yung kabuuan ng ikinuwento ng Diyos mula simula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa patutunguhan ng sanlibutan sa huli. At alam naman natin, malapit na tayo dun sa huling bahagi. Bagamat mayroon pang mga bagay na mangyayari, mahaba pang mangyayari, mayroon pang tinatawag na 1,000 taon ng pamamahala ng Panginoong Hesus. At bago pa dumating yung dulong panahon ng bagong langit at ng bagong lupa, ay kahit na ganoon ang kalagayan ng mga tagal, mahaba pa yung kalalabasan, merong hangganan yung mga bagay na ginagawa ng tao dito sa lupa. Kasi hindi na kayang tiisin ng Diyos. Darating yung time na ibibigay niya sa buong mundo yung kanyang judgment sa mga tao. Makikita niyo dyan, inisa-isa niya dito kung ano yung pinagagagawa ng Diyos. You know? Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos, verse 18, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan. Okay, sabi doon, ano ba yon? Inisa-isa niya. Ang mga bagay na sinabi niya, mas naniniwala ang tao sa salita ng kapwa niya tao at ipinapalagay na yung mga bagay na yon ay yun ang salita ng Diyos instead na ang Biblia. Pansinin ninyo, maraming tao ngayon hindi naman nagbabasa ng Biblia, pero pagka tinanong mo, ang daming alam at tila ba yung sinasabi niya ang totoo instead na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pinabubulaanan nga nila ngayon ang salita ng Diyos. Sabi nila, sulat lang yan ng tao. Okay? Siyempre, para maintindihan ng tao, kailangan masulat ng tao. Kapag iba ang sumulat, baka hindi natin maintindihan pag hayop ang gumawa nito. Isang nakakatuwang bagay, pero ang katotohanan, talagang tao ang susulat dahil ito'y ipaparating sa kapwa-tao. Hindi ko maintindihan kung ano ang hinahanap ng tao para sabihin na ito'y at paniwalaan na ito'y salita ng Diyos. Sino kaya ang gusto nilang sumulat? Parang gusto nila sabihin, sulat ng Diyos. Ganun din. Pag naisulat ng Diyos, hindi mo naman, pagkatapos niya maisulat, hindi mo naman makikitang isinusulat pa uli niya. Ito'y malalagay din sa papel. Kaya, walang kamunasan yung reason ng tao na para mapabulaanan yung Biblia na ito'y sulat lamang ng tao. Hindi po, sinulat talaga to ng tao, pero ito'y
may pagsama ng banal na Espiritu. Kaya masasabi natin ang kabuuan ng Biblia ay lahat ay galing sa Diyos. Mapapansin ninyo, ang tao ang gagaling magpayo sa kapwa nila tao kahit wala naman kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, paggagaling magpayo. Kaya wag po kayong magkakamali ng pagpapapayo. Baka kayo hihingi ng payo sa mga tao na hindi naman nagbabasa ng Biblia. Ano po ang ipapayo niyan sa inyo? Walang ipapayo yan, kundi kung ano yung kaalaman lang niya ayon sa kanyang sarili. Hindi kagaya ng mga taong nagbabasa ng Biblia. Natural naman, ang kanyang ipapayo ay mula sa kanyang nababasa. Kaya saliksikin natin yung kalagayan natin, baka mamaya ang nagpapayo sa iyo isang makasalanan na gumagawa din ng masama tapos tinatanggap mo yung payo niya. Sabi nga sa Biblia, sa 1 John 4 verse 1 na susuriin natin yung mga nangangaral, yung mga nagpapahayag, baka mamaya sila hindi sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, suriin yung kanilang spirito kung sila'y talagang sa Diyos. Okay? Natural naman, alangan naman lumapit ka sa mga taong wala naman talagang kaalaman sa Bible o kung meron mang kaalaman, compromised yung kanilang kaalaman tungkol sa Biblia na kahit nag-aaral sila ng salita ng Diyos, hindi naman nila ginagawa yung salita ng Diyos. Hindi rin po pwede po yun. Kaya talagang uh, una, pinakamaganda, magpaturo na lang tayo sa banal na Espiritu. Kaya kapag ikaw ay kumilala na sa Panginoon, meron ka ng karapatan na magpaturo sa banal na Espiritu at hindi niya yon tatanggihan. Kapag sinabi mong, banal na Espiritu, tulungan mo ako na maunawaan ang iyong salita, ibibigay niya yung kapangyarihan sa iyo na mabasa mo at maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kagaya ni Pablo, huwag nating ikakahiya ang magandang balita ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Okay? Kaya sa umagang ito, meron tayong mga bagay na dapat matandaan. Okay? Natutuwa ang Panginoon at yung mga nangunguna sa mga pangangaral ng salita ng Diyos kapag nakikita nila na ang isang tao kahit na dumadaan sa pag-uusig ay nagpapatuloy. At kaya ang pinakamagandang bagay na gawin ay tularan natin yung mga gaya ni Pablo na mismong nagdeklara na ang salita ng Diyos ay hindi dapat ikahiya dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Pahayag natin ito para yung mga wala sa katinoan o wala sa tamang aral ay maabot din nila yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Good morning, Pastor Larry. Kaya sa umagang ito, lalakad tayo na bitbit ang salita ng Diyos. Hindi kinahiya kung saan man tayo naroon, pahayag natin para kagaya natin na sumampalataya, sila din na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay sumampalataya. Laganap ang kasamaan mga kapatid. Nakita naman natin dito kung ano yung mga pinagsasabi tungkol sa mga taong masasama. Hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga kalagayan. At sorry to say, hindi sila magmamana kapag hindi nila tinanggap ang Panginoon. Good morning, Sir Elsa de Guzman. Umpisahan nyo na lang po ulit kung kayo ay umabot sa puntong ito ng video natin. Patapos na po tayo para maintindihan nyo po yung kabuuan. Umpisahan nyo po ulit sa umpisa. Hey mga kapatid, purihin ng Panginoon. Ngayong araw po na to, Biyernes, meron tayong gawain alas 7 ng gabi. Ang ating panalanginan. Naanyayaan ko po kayong mabuti at kung kayo man ay nasa bahay at nagde-devotion araw-araw, huwag niyo pong aalisin sa inyong mga panalangin yung kagaya sa natutunan natin na isama natin at ipanalangin yung mga kapatid natin na may mga pinagdadaanan sa buhay.
Samahan niyo po ako sa oras na ito, ipanalangin po natin yung anak ni Sister Jennifer na kailangan dalhin ngayon sa ospital. Tayo pong lahat ay yumuko. Ama, purihin kayo, dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagsama, salamat sa iyong salita na hindi nagkukulang para sa amin sa araw-araw. Sa oras pong ito, nilalapit ko po ang bawat isa na maging maayos ang kanilang buhay sa buong maghapon ito na darating sa kanilang paghahanap buhay, sa anumang pa nilang pupuntahan, plano sa araw na ito. Nawa ay maging mapadakila ka namin sa pamagitan ng paghayag ng iyong salita at hindi namin maikahiya ang salita mo, Panginoon. Tulungan mo po kami. Special mention po sa araw na ito, si Dixon, Panginoon, ang anak, Panginoon, ni Sister Jennifer na may karamdaman. Kailangan po siyang madala sa ospital. Kaya humihingi po kami, Panginoon, sa inyo ng inyong paggabay para sa pamilya ni Sister Jennifer. Maraming po salamat. Alam po namin hindi pababayaan ang mga anak mo na naglalaan ng panahon para sa iyo. Pakita mo po, Panginoon Lord, ang iyong pangpangyarihang gawa sa bubuhay ng bawat isa. Maraming po salamat. Pagalingin mo po si Dixon. Nasaan man siya, extend mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay upang maging kagalingan, Panginoon, ng batang ito. Purihin kayo, O Diyos. Maraming po salamat at patuloy po kaming ingatan sa mga araw pang darating. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.